Sa nakaraan na episode ay tagumpay namin na tagos mula Dingalan, Aurora hanggang General Lagar, Quezon, at masasabi ko na isa ito sa pinakasolid na ride na experience ko sa aking pagmomotor. Ganda ng view. Paraiso mga paro. Sumunod naman na linggo ay tinagos namin ang Daang Katutubo to Daang Kalikasan, at masasabi ko naman dito na isa itong ruta na to na merong napaka-epic na view. Di natatapos yung ganda dito mga par. Solid. Kaya sa pagkakataon na to ay isasama ko ulit kayo sa kabundukan ng Nueva Ecija na ilan pa lang din ang nakakarating. Nasa tuktok ng bundok na mga par yung daan na to. And bago lang daw to ginawa. Ang rota na to ay may halintulad natin sa Takadang ng Benguet. Di madali ang pag-akyat dito. Matarik at puro bangin ang nasa gilid. Parang Takadang ng Benguet. Tapos yung baba mga par, bangin talaga, literal na bangin. Talagang nilagyan ng daan yung bundok. Kaya sa video na to ay samahan nyo ko muli sa aking panibagong nature trip adventure. Let's go! What is up mga par, magandang araw sa inyo. And andito na ako ngayon sa arko ng DRT. Ayan sa harap ko yung arko ng DRT. And ngayon mga par ay tatagusin ko ang Palayan, Nueva Ecija ng backroad yung dadaanan ko mga par. And bago pala tayo magpatuloy, gusto ko manang pasalamatan si Par Cholo Reyes sa pagbigay ng bagong gulong sa akin. So wait lang, bababa lang ako para ipakita ko sa inyo yung binigay niyang gulong sa akin. So ayan mga par, bagong bago. And maraming salamat ulit Par Cholo Reyes, isa sa mga owner ng 4A Race Resort. Maraming salamat sa solid na suporta. And mula dito sa arko ng DRT mga par ay magre-reset ako ng trip Bico rito para malaman natin kung ilang kilometro mula dito sa arko ng DRT hanggang sa makatagos tayo ng Palayan, Nueva Ecija. So ayun, naka-reset na. So let's go mga par. Welcome Doña Remedios Trinidad. And dito sa part ng DRT mga par ay hindi ko nahahabaan yung video dito kasi ang importanteng part dito is yung naipakita ko sa inyo na nagsimula tayo sa arko ng DRT para malaman natin kung ilang kilometro ba talaga hanggang sa makatagos tayo ng Palayan, Nueva Ecija. Mula sa arko ng DRT palabas ng Akli San Ildefonso ay nasa 14 kilometers. So ayan, palabas na tayo ng Akli San Ildefonso. And kilometer check tayo, 14.1 kilometers. Mula naman sa Akli San Ildefonso palabas ng Sibol San Miguel ay nasa 17 kilometers. So ayan mga par, palabas naman tayo ng Sibol San Miguel, Bulacan. And kilometer check, ayan, 31.6 kilometer. And pagdating dito mga par, kakanan naman tayo dito. Ayan, ilang meters lang mula dun sa pagliko natin, kakanan tayo dito. Ayan dito mga par. Dito ay madadaanan natin ang imahe ng 3 persona. Ayan mga par, oh. Ayan, pwede nyo bisitahin yan. Walang entrance fee dyan. And bahala na kayo magbigay ng donation na bukal sa
puso nyo. Solid yan sa taas mga par ng 3 persona. Maganda yung view dyan. Dito ay kailangan ko nang magpagas dahil ang kasunod na gasolinahan ay sa Nueva Ecija na. Kailangan ko muna magpagas dito mga par kasi wala na, nagbi-blink na. And 57 pesos ang premium nila. 300 lang po. 300. Alright, so let's go mga par. Ayun, nagpakarga lang ako ng 300 pesos. Let's go. Time check pala mga par is 12:30 ng tanghali. Pagdating dito sa Sitio Durumugan ay kakaliwa na ako. Mas malalayo kasi ako pag dumaan pa ako ng Sitio Bitis at Sitio Talamsi. Yan. Dito sa Kalayakan ang dadaanan kong rota mga par. Ayan. Tapos dito kakaliwa tayo mga par. Tapos pagdating dito kakanan tayo. Ayan, Kalayakan Elementary School. Tapos ayan yung view dito mga par, yung Kapatagan. Tapos dito may maiksi lang naman to, river crossing. Mababaw lang. Di kong katinaas yung sapatos ko eh. Tapos pagdating dito mga par, kakanan na tayo. And ito, dire-diretso na to papuntang Sitio Duplas. Ayan. At dito ay narating ko na ang Sitio Duplas, ang huling sitio ng DRT bago tumawid ng General Tinio, Nueva Ecija. Ayan, so andito na tayo mga par sa Kukong Elementary School, Sitio Duplas. Ayan, Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad. Tapos, ayan mga par, dito tayo liliko papuntang Sitio Unakon ng Nueva Ecija. Tapos, kilometer check mga par, ayan, 52.9 mula yan sa arko ng DRT. Tapos, itong way na to mga par, yung nasa harap natin, kung doon tayo dumaan sa Sitio Bitis or Sitio Talamsi, dyan tayo lalabas kasi paikot lang naman yan. Ayan, kakaliwa tayo dito mga par. Ayan, mula dito sa Kukong Elementary School, ayan, rough road na mga par. Mula dito sa Sitio Duplas ng DRT, palabas ng Sitio Kunako ng General Tinio, Nueva Ecija, ay nasa 7 kilometro. Hindi lang halata sa video mga par yung part na yon, pero yung both side noon talagang malalim yung ruts. Tapos itong part na to, ito yung pinaka technical dito, matarik to mga par. Ayan o. So diskarte dito, naka-primera lang. Tapos dito tayo sa gitna ng ruts. Ayan o, yung mga dumadaan dito, dyan sila sa gitna. Tapos dito maahon to.
Buti na lang nakapagbawas ako ng hangin sa gulong. Saktuhan yung ano, dadaanan. And may mga bahay na dito. And palabas na tayo dyan ng Sitio Kunakon. Ayan mga paro. Dito sa part na to may mga nakatira na. Maiksi lang. Tapos dito, ayan, rough road pero makinis to mga par. Maraming dumadaan dito na naka-scooter papunta dun sa Sitio Kunakon. Pagahon natin dito, ayan, dyan na yung daan para Minalungaw mga par. Ayan o. O diba, nandito na tayo. And ayan, Sitio Kunakon, Barangay Fias, General Tinio, Nueva Ecija. And kilometer check mga par, ayan, 60.0 kilometers mula sa arko ng DRT. And so dito mga par, ongoing yung construction dito sa daan na to. And pinapadaanan na to mga par. Ayan. Tapos pagbaba natin dito mga par, ano na, Minalungaw National Park na. Ayun o, sa baba. Ayan, yung pababa na yan, yan yung way pa Minalungaw mga par. Ang mga 1 kilometro mahigit. Ayan, pababa dyan, Minalungaw National Park na. Ayan yung signage nila dito, this way to Minalungaw National Park. Tapos dito mga par, palabas naman ng highway, kasi doon tayo dadaan sa cross ng Minalungaw. Nasa 9 to 10 kilometers palabas ng highway. Solid yellow lane ah. Bawal umovertake dito. Ayan mga par, dito na tayo sa highway ng Nueva Ecija. And kilometer check, ayan, 69.4 kilometers, around 9 kilometers galing dun sa kanto ng Minalungaw. At dito'y narating ko ng Barangay Rio Chico ng General Tinio, Nueva Ecija. At mga 1 kilometro, kakanan ulit ako. Ayan, dito sa kanan na tayo. Ayan, 70.4 kilometers. Tapos dito, ayan, simula na dito yung rough road. Nasira na kasi yung daan dito eh. Sementado siya pero nasira, kaya naging rough road na. In short, malubak mga par. Mula sa main road ng Barangay Rio Chico hanggang sa Minalungaw National Park ay nasa 12 kilometers. And ayan, kilometer check tayo, 77.8 kilometers. Ayan, tapos kakanan tayo dito mga par, to Minalungaw National Park, this way. Tapos mayroong part dito na ayan, overlooking view rin. Ganda ng view no.
Tapos dito, kanan tayo ulit mga par. Ayan, may signage naman to, Minalungaw, ayan oh. Kaya hindi tayo maliligaw dito. Pero dapat didiretso na ako kasi ito na yung way papuntang Holy Cross ng Minalungaw. Pero para maipakita ko sa inyo ang Minalungaw National Park, bababa ulit ako. Ayan. Sisilip lang tayo mga par sa Minalungaw National Park. Tapos aahon ulit tayo. Ayan mga par. Ayan, nandito na tayo sa Minalungaw National Park, General Tinio, Nueva Ecija. Pakalinaw ng ilog ngayon dito ngayon oh. Ayan mga par, malinaw na malinaw yung ilog ngayon dito. Kaya kung pinaplano nyo yung pumunta ng Minalungaw National Park, pagkakataon nyo nang pumunta mga par. Ayan, sa mga nagtatanong, malinaw ngayon yung ilog ngayon ng Minalungaw. Punta na kayo mga par. Ayan o. Tapos ahon ulit tayo mga par. Tapos kanan tayo dito mga par. Ayan, dapat diretso ako kanina dito, di ba? Ayan, pumasok lang ako doon sa Minalungaw kaya kumanan ako. So, ayan mga par. Ayan yung Holy Cross ng Minalungaw. Ayan o. Di ba? Alright, kilometer check ulit tayo mga par. Ayan, 88.3 kilometers or 88.4 kilometers mula sa arko ng DRT. Ayan, ito yung palatandaan natin mga par. Ito yung, ayun o, may gate. Pasok tayo dito. Unang punta ko dito mga par, hanggang dito lang ako. Meron pang nakatira dito. Hindi naman nakakatakot yung rota na ito mga par, kahit mag-isa lang tayo. Pero kailangan dito, huwag kang masiraan, kasi walang tutulong sa'yo dito. Ibig sabihin, may dumadaan dito na 4 wheels. Ayan o. May tumatakbo sa rota na to na naka 4 wheels. Pagdating dito ay kumaliwa na ako. Hindi ako sigurado kung tama tong daan na to. Kung mali man, babalik na lang ulit ako. Sana tama tong dinadaanan natin ngayon mga par, kasi di ko pa rin talaga alam to. Nanguhula lang ako. Solid oh. Magtatanong sana ako pag may nadaanan na lokal. Kaso dito sa parte na to, walang nakatira. Wala tayong mapapagtanungan mga par. Walang nakatira dito. Sana tama to. Okay. Ops, madulas to.
Okay, tama to mga par. Sure ako na tama to. Yun oh. Nararamdaman ko mga par na tama to. Pag mali ako, sisihin nyo ako. May kubo pero wala nakatira. Diretso. Tayo. Palabas ba to ng ano? Palayan? Hindi. Dito ay may nakatira na, kaya sinamantala ko nang magtanong. Ayon sa lokal, dadaan muna daw ako ng Sitio Sibog at may kalayuan pa ang pupuntahan ko. Okay. Thank you. Thank you ah. Tama ito mga par. Okay. So, ito simentado na. Kilometer check tayo. 91.5 kilometers mula sa arko ng DRT. Ibig sabihin, meron talagang naninirahan dito kasi sinemento yung daan eh. Yung mga naninirahan dito, mga katutubong dumagat na. Tapos dito may gate, pero yung kalahati lang. Kaya pwede tayo dumiretso mga par. Tapos biglang baba. Scam yun ah. Mabilis takbo mo ron, magugulat ka. Matarik to mga par. Ilang lata sa video to. Huwag tayong mahawak sa clutch, delikado. Okay, basic. Ganda ng ambience dito. Malilim. Solid. Oh, ganda ng view dito. Ganda ng ambience mga paro. Nasa ilalim tayo ng mga puno ng kawayan. Kung makapal pa sana yung dahon, ganda nun picturean. Ang haba to ah. Siguro kaya yan. Kayang-kaya ni Sierra yan. Basic kay Sierra. Nasa Pilipinas pa ba ako? Ganda ng view doon oh. Whoa, look at that. Look at that view mga par. Look at that view.
Look at that view. Look at that view. Solid. And napakalaki naman yung nakatira dyan. Tas ganyan yung view nya. Tas sa baba niyan mga par, may ilog. Perfect. Pagdating dito ay hindi ulit ako sigurado. Walang signal sa lugar na to, kaya kahit gumamit ako ng Google Maps, hindi rin gagana. Kaya ang kailangan dito ay ang mapapagtanungan. At buti na lang may naabutan akong tao sa part na to, kaya nagtanong na agad ako. Tanong tayo dito. Siya pwede magtanong. Ito yung pababa ng ilog. Yung driver po namin baka sakaling alam dahil taga-resig po. Okay po, tanong naman po ako. Kailangan natin magtanong mga par. Kasi nagsanga na yung daan eh. Baka malayo pa tayo. Kuya, saan po ba yung pababa ng ilog? Ito oh, yung ginagawang daan pa Dinggalan. Ito po yung kanan. Ayon kay tatay, sundan ko lang daw tong daan na to. At ang dulo nito, pababa papunta sa ilog. At pagdating doon, meron naman daw nakatira. Kaya pwede ako magtanong ulit. Apo. Salamat po tay. Okay. We're back. Dito pala sa kanan mga kar, paglabas dun sa intersection. Dire-diretso lang daw to. At dito ay narating ko na ang ilog ng Sitio Bignay. Ayan mga par, pababa na to ng ilog. Ayan na yung ilog oh. Wow, ang linaw. Pwedeng pwede tayo magtampisaw mga par. Alright. River crossing mga par. Mababaw lang naman. And may mga kasabay tayo na aso rito. Masayaw. Malambot kasi yung ano eh, graba. Dito ay binaybay ko lang ang ilog. Kailangan ko nang makalabas dito mga par, kasi mag-aalas 5 na. May lokal dito ah. Tanong tayo. Te, saan po papunta ang ano? Barangay Palale. Apa. Wala ba rito? Dito ay minadaanan ulit ako na lokal, kaya nagtanong ulit ako kung saan ang daan papuntang Sitio Palale. Sabi niya, bumalik daw ako sa dinaanan ko
kasi doon yung maayos na daan. Pero tinanong ko siya ulit kung meron bang ibang daan. Meron naman daw pero hindi raw madali. Dumiretso lang daw ako at pag may nadaanan ako na dayero na bahay, lagpasan ko lang daw at meron daw daan pa kaliwa. Salamat po, Nay! Naku po. Kinabahan ako rin ah. Shera! What's going on? Dito tayo. Sabi ni ate, may madadaanan na mayero, if it's bahay or kubo or baka yero lang talaga. Lagpasan lang daw ng konti, tapos may kakaliwaan na ilog. Hindi ko inasahan na sobrang haba pala nitong ilog na babaybayin. Kaya wala sa isip ko na bilisan ng takbo. Haba pala nito. Akala ko may Excel lang. Chill ride pa ako. Dito ay narating ko na ang sinasabing dayero na bahay. Pero nawala sa isip ko na lagpasan lang ng konti. Dito ay dapat kakaliwa na. Kung papansinin natin ang bakas ng mga gulong, merong pakanan at merong pakaliwa na hindi masyadong pansinin. Kaya dumiretso lang ako. At isa sa nagpainganyo sa akin na dumiretso, ang magandang tanawin na nakikita dito. Grabe. Amazing view. Dito mga par, madalang na yung dumadaan. Kasi halos kukunti na lang yung bakas ng gulong dito. Kaya kailangan mabilis yung mata natin dito. One bar na lang yung gasolina ko. Tama na ba to? Pwede naman bumalik. Ayos ah. Solid pala rin dito mga par. Hindi rin pala madali. Solid din. Ay. Ano na? Dito ay nagdududa na ako. Hindi na to tama. Sobrang haba na ng tinakbo ko. At habang palayo ako ng palayo, pahirap na rin ang pahirap ang daan. Medyo kinakabahan na rin ako. Kasi pag naubusan ako ng gasolina dito, Jack, hindi na ako makakalabas. Madilim na. Alas 5 mahigit na ng hapon. Padilim na at sobrang alanganin na sa oras. Kaya nagdesisyon ako na bumalik na lang sa dinaanan ko at magbabaka sakali na hanapin yung tamang daan. So ayun mga par, kanina dumiretso ako dito kanina.
Kaya naligaw ako. Mali yan mga par. Ito, pagka sinundan mo kasi yung bakas ng gulong dito ng mga dumadaan, talagang didiretso ka. Pero ito lang mga par. Ayan o. Hindi ko napansin to kanina. Shit, sayang yung oras ko ron. Let's go. Sana makalabas tayo dito ng liwanag pa. Dito ay hinabol pa ako ng aso. Pero hindi ako sa aso kinabahan. Kinabahan ako sa tarik ng daan na bumungad sa akin. Habang pataas ng daan, patarik na rin ang patarik. At pagdating dito sa parte na to, bigla akong nag-alangan. Ramdam ko kasi na hindi kakayanin ng motor. Bukod sa sobrang tarik, mabuhangin pa, kaya hindi ko muna tinuloy. Sa unang subok, kulang sa buwelo, kulang sa galit ang makina. Ramdam ko na hindi kakayanin, kaya hindi ko na pinilit, baka masunugan pa ako ng clutch lining. Sinubukan ko pang itulak pero hindi rin kakayanin dahil mag-isa lang ako. Pag pinilit ko, mauubos lang ang lakas ko. Kailangan kong makaisip ng solusyon. Palubog na ang sikat ng araw. Walang tutulong sa akin dito. Kaya kailangan kong makaisip agad ng paraan bago tuluyang lumubog ang araw. Kailangan kong bumalik sa baba para makabuelo, kaya dahan-dahan kong hinila patras ang motor. Sa pagkakataon na to, nakaramdam na ako ng takot. Gustuhin ko man bumalik, pero hindi na sapat ang gasolina. Kaya tiningnan ko ulit ang dadaanan at pinag-aralan ko na mabuti ang gagawin ko dito. Pagkatapos kong tingnan, hindi na ako nagsayang ng oras at bumuelo na agad ako. Akala ko na nalagpasan ko na yung pinakamatarik, pero hindi pa pala. Mas matarik pa pala ang mga kasunod.
ito ay nalagpasan ko na ang pinakamatarik. Narating ko na ang pinakatuktok ng daan. Ang sarap sa pakiramdam ang marating ang tuktok. Walang katumbas na halaga ang gantimpalang tanawin na makikita. Solid mga par, solid. Solid yung punta ko rito. And ayan, padilim na. Ganda ng view mga par, oh. Grabe, ayun oh. And one last time mga par, bago ako lumabas dito sa rota na to, gusto ko munang titigan yung view na to. Grabe talaga. Thank you Papa G. Thank you. Ganda mga par. Sobrang lapit natin sa bundok na to. Napakaganda ng view. Tapos dito sa likod mga par, ayan naman yung view. Wala talaga. Wala akong masabi. So ayan. Sana umabot pa ako sa labasan. Kasi yung gas ko paubos na. Alright, so let's go. Puro matatarik na to mga par. Parang takadang ng Benguet. Tapos yung baba mga par, bangin talaga, literal na bangin. Talaga nilagyan lang ng daan yung bundok. Kabilaan yan. Ayaw tumingin. Nanginginig yung tuhod ko. Ayan mga paro, kaya na bahalang tumingin sa both side. Nasa tuktok ng bundok na mga par yung daan na to. And bago lang daw to ginawa. Solid talaga. Yun. I guess pababa na to. Kaso nagbiblink na yung gasolina ko. Patay tayo dyan. Oh, bumaba na yung araw. Pag mabagal tayo, iindahin natin yung lubak. Iindahin natin yung mga rats. Alright mga par, update ko na lang kayo. Kung makakalabas na ako dito.
Sa wakas! Nakasurvive tayo mga par. At dito ay narating ko na ang sitio Palale ng General Tenyo, Nueva Ecija. At ang kasunod na barangay nito ay Barangay Langka na parte na ng Palayan City, Nueva Ecija. Alright mga par. Ayan. Kilometer check tayo. Ayan. 137.5 kilometers. And ayon sa mga napagtanungan ko dito ng mga lokal, itong way na to, ito yung palabas ng Santa Rosa. Tapos ito naman yung way papuntang palabas naman ng Papaya Nueva Ecija. Ayon sa mga lokal, medyo may kalayuan pa ang labasan. Hindi na sapat ang oras ko kung ipagpapatuloy ko pa. Kaya nagdesisyon ako na ang tatahakin kong ruta ay pabalik na ng Bulacan. Hanggang dito na lang mga par. At kung umabot kayo sa part na to, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Peace out.